5 bukas ng madaling araw na ulit pwedeng dumalaw sa Manila North Cemetery. May ilang sinulit ang pagbisita kahit nagsara na ang sementeryo. Mula sa Maynila, may live report si Jomer Apresto. Jomer? Umabot sa 67,000 ang mga naitalang bumisita dito sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng Undas. Sarado na ito kanina pang alas 9 ng gabi kaya may mga hinarang. Kabilang ang isang galing pa sa pagbebenta ng isda sa Sampaloc at isang kadarating lang sa Metro Manila mula Davao. Pero kanina may senior citizen na lumabas kahit lagpas na sa oras dahil sinulit daw ang pagbisita. Sa gitna ng init at dami ng tao kanina sa Manila North Cemetery, nirespondihan ng medical team ang dalagitang ito. Naimatay po siya. Pauwi na po sana kami. Tapos na kami. Kaso bigla siya naimatay dyan. Pantulong ang Puntod Finder website sa mga hirap matagpuan ng dadalawing yumaos na norte. Pero ibang kaso ang sitwasyon ni Luis na sa puntod kasi ng ina, kapatid at lola, may ibang nakalibing. Tingin ko kamag-anak mo yan. Tingin ko lang ha. Pero matitrace natin yan. Kung kamag-anak ko man po yan, dapat sana nagsabi sila sa amin. During the time, nasa Bicol kami. Sino ba ang nangyari nito? Yung father ko. Sa lawak ng sementeryo na pinakamalaki sa Metro Manila, may ilang puntod na napakalayo mula sa bukana. May libreng sakay para sa mga yan. Pero wala na yan sa 1 ng Nobyembre dahil sa inaasahang dagsa ng mga dadalaw. Puwera na lang sa mga wheelchair para sa mga senior at person with disabilities. Tingin ko bukas aabot ng milyon na baka hindi na mababa sa milyon yan. Tanggalin natin yung libreng sakay. Puro wheelchair tayo, yun ang gagawin po natin. Sa puntod ng ilang nakahimlay na personalidad, may mga ordinaryong taong dumadalaw. Ang iba naman, naka-Halloween costume. Walang dadalawin kundi sadyang nais magbigay aliw sa mga dalaw. Para po yung mga nalulungkot na dumadalaw, mapasaya ko po. Sa harapan iniwan ng mga gamit na bawal sa loob. Kakabitan lang ng numero para maklaim. Kinakabitan naman ng wristband ng mga bata para di maligaw. Alas 9 ng gabi isinara ang North Cemetery at muling bubuksan alas 5 kinaumagahan. Pareho rin ang oras ng dalaw sa Manila South Cemetery hanggang sa 2 ng Nobyembre. Wala pa ring patid ang dating ng mga tao sa gabi. Hindi lang mga gamit ang bawal, pati mga alagang hayop na pinaiwan muna sa entrada. Sana po next na Undas po, pwede na pong pumasok yung mga pets po kasi kawawa naman po kung nandito lang yung mga pets. Bawal di magpasok ng sasakyan. May service naman para sa mga senior at PWD. May clinic para sa emergency. Sa labas may nakaantabay ring pink ataol. Para ako sa langit, it's giving. Okay, ang sarap sa pakiramdam. Fulfilling. Sa Roman Catholic Cemetery ng Dagupan, Pangasinan, may ilan na humabol sa paglilinis ng puntod lalo't bawal na yan bukas. May baha sa ilang bahagi ng sementeryo na itutuloy raw ang pagpapatag sa susunod na taon. Mga ilang portion lang ma'am ang hindi namin natabon kasi inabot na po kami ng tag-ulan. Sa Davao City, marami na ring dumalaw sa Roman Catholic Cemetery. Iginagayak na rin ang mga puntod doon. Kabilang ang sa mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa caretaker, nauna nang bumisita si Congressman Paulo Duterte noong nakaraang linggo. Sa Cebu, may mga puntod na nasira na magnitude 6.9 na lindol noong September 30 na di pa naaayos. Ngayon, ang LGU na yung nagpakuan sa mga, nag-ostansimbahan cooperate sila ba nga para matakpan na ang mga puntod ng mga nasira ng mga libingan. Unang undas din ito ng pag-alala ng mga taga-Bogo sa mga kinitil ng lindol, gaya ng 11 magkakaanak na nadaganan ng mga bato. Sa San Remigio, maraming nicho ang di pa rin naaayos. Dito rin inilibing ang 2 Coast Guard personnel na nadaganan naman noon ng gumuhong bahagi ng sports complex. Abiso ng mga otoridad pumunta sa Manila Public Information Office o sa official Facebook page ng Manila Public Information Office para makita ang listahan ng mga bawal dalhin sa mga sementeryo dito sa Maynila. Yan ang latest. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jomer Apresto.